Next time na. Next time na lang po next week. Sige po, sunod na po natin si Bro Makoy para sa scripture. Isang mapagpalang mo mga kapos sa bawat isa sa atin. Maaari lamang pong pakibuksan ang ating Biblia sa libro ni Juan, pahina 12, Uy, versikulo pahina. 25 hanggang 26. Pahina. At ito po ang nakasaad. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang nagpupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Hallelujah. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng aking Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. At ito lang po ang salita ng Diyos. Maraming salamat po. At ang lahat ng ito ay ipapaliwanag ng aking kapatid na si Brad Jogar. Yes, masaya po pa tayo sa araw nito, mga kapatid. Hallelujah. Ito po natin ang ating isipan at buong pagkatao sa araw nito. Dahil ang araw nito para sa Panginoon lamang. Amen. Nais ko lang po magpasalamat sa ating Diyos na buhay, sa kanyang pagkilos sa aking buhay, pag-iingat, sa divine protection. Lagi po tayo proteksyon ng Panginoon dahil mahal po tayo ng Panginoon. At ganoon din po yung pagpapala na binibigay sa bawat isa sa atin at ganoon din sa buong sambayanan po natin. Huwag po natin kaligtaan na i-acknowledge po natin lagi ang Panginoon. Sabi nga kanina ni Pastor noong Mateo 6:33. Ganoon din po at ito pong nilito ng Panginoon sa araw na ito, ng ating pag-aaralan, ay nakabase din po sa ating hinaharap sa ngayon. Dahil po nakikita ko po kayo, malusog, masaya. Kasi po, ang araw na ito, at nadala po tayo dito, hindi lang po kung ano man yan. Ito po ay pinanong ng Panginoon. Amen po ba? So dapat natin pagpasalamat sa Panginoon. Amen? Sa Diyos ng po ang kapurihan, ay bigyan ako ng Espiritu ng Alis ko. Kasi po, pag nasa rehearsal po, ikaw po yung ginagamit na costume. Pero pag nasa ano po yan, talagang yung nakarapat na instrumento lang yun. Yun po, salamat sa pagkabasa ng ating teksto sa araw nito. Salamat kay Brad Makoy. Napaganda yung pagkabasa ko. Inulit ko lang po ang ating teksto. Matatagpuan po sa John 12:25 hanggang 26 po. May pahina pa eh. Sa John 12:25 po, ang tanging, kala po itong ano itong Bible lang nagamit po dito. Ang tao nagpapahalaga sa kanyang sarili lamang ay siyang mawawala nito. Ngunit ang tao hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay, sa daigdig na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa 26 po, ang naghahangat na maglingkod sa akin at saan man ako paroroon, maparoon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino man naglilingkod sa akin. Tignan niyo po ang ating panambahan ngayon, mga kapatid. Ito po ay related po sa mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Kaya kanina po na testimony si Pastor,
Medyo natatawa po ako pag wala kami ng Bible study eh. Parang wala na po ipapaliwanag eh. Sabi mo ang brother, na Oh, amen na lang. bordo na lang kulang, Tapos. isipin mo na lang. Tapos na lang. Amen. Po, para magkaroon na tayo ng Diyos sa buhay. Ay sa banal na kasulatan din po, hindi lang po sa tinapay na bubuhay ang tao, di po ba? Kundi sa mga salita ng Panginoon. Amen. Amen po kayo dyan? Amen. Amen. Ito po yung binigyan ko ng ito ang ating pag-aaral sa araw na ito. Why Christian fellowship? It's so important. Bakit po napakahalaga ang pagtitipon, mga kapatid? Alam ko po sa English, pag natin hindi po nag-aaral, parang may gathering naka-involve dito, di ba? Kasi sabi po rito, ang naghahangad na maglingkod sa akin, sama na ko karoon, araw din ng Panginoon, di po ba? So, ang pagtitipon po ay napakahalaga, lalong-lalo na po sa mga Kristiyano. Tignan po sa mga Kristiyano. Dalawa po ang gumagalaw, kumikilos sa mundo nito bilang mga Kristiyano. Tinatawag po ng Kristiyano. Ano po yun? Meron po nga sabi nga ni Pastor, kanina sa mga testimony, hindi lang po ang lahat na tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, di ba? Marami pong pinili ang Panginoon at tumawag. Pero ilan lang po ang pinili ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Yun lang po ang tapat at sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Sabi niya, they must obey the will of God. Ito po ang unang importante sa pagtitipon ng mga ganitong gawain, mga kapatid. At hindi lang po yung aksidente ng pagpunta ito, mga kapatid na bago, yung pagpunta niyo po dito. Lagi po natin tatandaan, tayo po, every time nagpatalo tayo po sa buhay. Pero sinisip po natin, lagi din, kung ano man ang plano natin, Diyos pa rin ang papatupad po nito. Amen. Kahit 1 milyon ka pa magpaplano, pero hindi na will ng God, hindi mo makakapuya, mga kapatid. At ang pinakamalaga din po sa pagtitipon na ito, magkakaroon po tayo ng putong sa Panginoon. Ano po ito? Yung awak po, magkakaroon po tayo ng gantimpala kapag sumusunod tayo po sa kanyang kagustuhan, mga kapatid. Marami po, yung po nga mga blessings, isa po yan sa mga kaparaan ng Panginoon. Dahil sumusunod tayo po sa kanya. At kung isinurrender po natin bilang Kristiyano at tumanggap sa Panginoon ng buong puso, sinurrender po natin, whatever po yan, yung mga kasalanan po natin. Lagi mong tinalala ng mga tumatay po rito na ang kasalanan, nandiyan lang yun eh. Minsan, makakasala po tayo. Pero huwag po tayo mamuhay sa kasalanan. Amen. Dahil nang tinanggap natin si Jesus Christ sa ating buhay, pinalimutan po natin yun. At dapat po natin iwanan yan. Kung anong buhan niyang kumagambala yung lumang ano natin gawain po natin, mga kapatid. Para makapaglingkod po tayo ng tapat sa Panginoon. At doon po, makakamit po natin ng true believers o true Christian. Yung pong totoong, kaya nabanggit ko po kanina, para walang pinag-iba po dyan sa nabanggit niya yung sa Roman Catholic, kung ano man mga sektang, kung sino man po ang iba't ibang sekta, na naniniwala na si Jesus Christ ay ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Amen po ba? Pero, yung iba po, ilan lang letrang Jesus. Yung malang po, di po ba? Kahit natin isulat po yan, kahit saan.
Pero, kilala po natin si Jesus. Ito po ang pinaka-importante. Maisulat lang po natin, kilala po si Jesus? Oo, siya yung Diyos. Kailangan po natin dito sa ating puso, sa isipan, kung sino ba talaga sa buhay natin si Jesus Christ. Ito po yung nagre-reveal sa akin. Pinaka po natin bilang pag-sinuod po natin na dapat po, kasi minsan po kaya hindi po natin nakakalit ang talagang relasyon natin sa Panginoon. Bakit po? Kaya nilagay ko po rito, totally surrender. Mag-surrender po tayo, kalahati lang. Kaya binibigyan po lang tayo ng Panginoon, kalahating blessings lang. Hindi po ba? Tingnan niyo po, kung tayo ay nag-surrender sa Panginoon, we are belong to Christ already. Nasa Panginoon na po tayo. Nasa kamay na po na tayo ng Panginoon. Kapag nagawa po natin na i-surrender ng totally ang mga daladala natin sa buhay. Pagkat tatlong po natin mabahala na sa pag-surrender, nakakasala yung mga, di ba? Pero hindi po yun. Sangkap lamang po o trials lang po ng bilang Kristiyano ang mga bagay na ito upang tayo lalo tumatak sa ating pananampalataya sa Kanya. Yan po natin sa Efeso 1:7. Sabi po nito, tinubos tayo ni Kristo sa magitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na natin ang mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandaang loob. Tignan niyo po, napakababa ng Panginoon. Kaya nga po siya bumaba rito, napakababa. Dahil po sa ating mga kasalanan. Dahil po tayo at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Talagang napakabuti po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po, kapag tinanggap po natin siya, lalo na kung ano man na mga aswari sa buhay, iniisip po lagi natin, lalo sa puso natin, isipan, kahit saan po tayo naroon. Sabi nga, apart from Him, we can do nothing. Kaya dapat po, lagi nasa atin ang Panginoon. Di ba ba, isa o dalawang katipon sa kanyang pangalan, nandiyan po siya sa kalaganahan natin. Amen? I-correcting us muna tayo para lalong maliwanag po ang ating desire. Yes, John 1:7. Sabi po rito sa 1:7, ngunit ang namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng panatili niya sa liwanag, tayo nakakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Yesu Cristo ng kanyang anak. 1 John 2:6 po. Sino man nagsasabi na nanatili siya sa Diyos ay dapat mabuhay tulad ng pamumuhay ni Yesu Cristo. Nung tinanggap po natin ang Panginoon bilang Diyos natin at pagpapagligtas, so we become already true believers, di ba? True Christian. Nakamit po rito ang katagang liwanag. Sino ba ang may dalang liwanag sa ating buhay? Ganyan po po yun. Bilang Kristiyano, sino ang liwanag po natin na tinadala sa ating buhay? Jesus. Amen. Totoo po yun. Dapat po si Jesus Christ po ang ating dalagang liwanag.
kapag sa atin po ang liwanag ng Panginoon, lahat po ay napakasimpleng gawin bilang Kristiyano po. Like for example po, yung kanina natay si Pastor dito. Kaya sabi mo nga kanina, tignan niyo po yung mensahe ko, alos 50% po nakagit na po kanina. Pero hindi po ano sa mensahe yun. Kasi po lalong tumatatag ang mensahero sa mga ganong kaparaanan po. Doon po natin makikita ang pakikisama bilang Kristiyano po. Bakit po? Kasi po, kapag nasa atin ang liwanag, so nasa atin si Kristo, ano bang mabigat sa atin para hindi natin magawa ang pagkakaisa? At meron po tayong pakikisama sa bawat isa na kapatid. Hindi lang po dito, sa na ko, hindi lang si pumunta rito para kay Brad Prabhu. Dapat po, pumunta lahat po tayo rito at nandito po tayo para magpuri at sumampas sa Panginoon. Amen po ba? Hindi lang po kung Panginoon lang. Minsan po, ito po, nung hindi pa tayo siguro believers talaga, totoo po yun. Minsan, kaya nga may prinsipyo, di ba? Pero pag nasa Panginoon ka, dapat po, equal ka sa mga kapatid. Amen. Doon po makikita yung pakikisama at iisa ng ating sinasamba, mga kapatid. Ito po mga taglay ng ating verse na nasabi sa 2. Kapag nakagawa po natin yan sa ating mga kapatid, yung body of Christ po will function properly. Mga kapatid, manipulate po ang ating pananampalataya sa ganung kaparaanan po kapag tayo iisa. Pangalawa po, yung desire po natin na maglingkod at mag-worship sa Lord. Iba po yun. Hindi lang po yung 2 hours, wala lang. Umabit tayo, di po ba, nagpuri, wala lang, tapos na. Kailangan po, bawat minuto o segundo na nandito po tayo, namnamin po natin yan dahil yan po sa Panginoon. Ang Diyos nga, siya ang nagsiservisyo sa atin. Naniniwala po kayo? Di ba, Pastor? Hindi tayo. Pero, binigyan tayo ng wisdom and knowledge ng Panginoon na nanggagaling sa Kanya. Hindi ang nanggagaling kayo na. Sigurado po, ako, papapalain tayo ng Panginoon. Meron din po akong inano rito sa mga topics na mga points po. Excuses of Christian. Ito po yung lifestyle. Like for example po, si Bradyo, si Tokayo, Tokayo. Yan ang imbita sa kanya. Praise God. Ano po sila, diba? O kung sino na ang mag-imbita po sa inyo. Yun po, kaya nabanggit po kami na, kahit pa isang beses mo lang yan, in-invite. Pero pag pumilos ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay nila, sigurado ko, sila po ay makakapunta rito. Kung sa inyo, lalo pa sa kapuri ng Panginoon. Amen. Kaya nga, iwasan ko lang, isang mga regular attender, minsan nakasama po ko ron, kaya nga, may mga isip, sabi nga ni Pastor Ben, ang mga message dito, una po kami nataramaan. Kami tumatay dito. Minsan nalilit po ako. Pero, opo. Dapat po natin na yan sa Panginoon yan. Kaya nga, may prayer po, di po ba? So, pagkatapos mo nagawa, magkasala ka, o yung di ka kulang ka bilang Kristiyano, i-confess mo kagad sa Panginoon. Hindi yung bukas ngayon. Mamaya. Kasi alam mo yun na nagkasala ka o nagkamali ka, o nagpunang ka sa Panginoon. Di po ba? Na yun po napakalaga ng true believers, true Christian. Sa lifestyle po natin. At ang guys na po po dito, iwasan po natin. Hanggang maaari po.
Minsan namin, minsan po, yung mga panglingkod, noon po, na kaya hindi ko po tinatanggap ang kay pastor na marami po ako rito dahil namin, marami po, Tuberes, nakakatrabaho po ako. Bakit po? Dahil sa pinabong po sa akin na tungkulin, hindi ko po mariwasan talaga, lalo kung may duty. Pero hindi po rin lang yan. Meron po tayo mga activities na dapat isang alang-alang dahil sa Panginoon. Kaya po iwasan po natin yung mga excuses natin sa buhay, mga kapatid. May mga labaran, may may basketball, marami po tayo katahilanan. Ito ba? Isa ako ko doon. Opo. Huwag po tayo mag-plastic bilang kaya po ang message na ito, dinibigay ko po muna sa amin. Hallelujah. Sabi lahat. Ito po yung blessing. Sabi nga ni Pastor Ben, pag kinukulot ka, blessing yan. Tignan niyo po, nung si Pastor Rola, isang kalapin ako sa kontinira. Pero nakatayo po si Radyo Bar na nagalit sa kanya. Kasi blessing po ako eh. Kasi kahit pa paano, may nakakakilala po sa akin. Ang pangalan ko, Joegar. Joegar po. Ang ibig sabihin, kilala ko ba ako? Hindi po ba? Ang masaklap nun, nangit po kayo, hindi kayo kilala ni Pastor. Salamat, Pastor. Isang oras ka na. Huwag lang po. Pagkakataon mo na yan. Ito pala napangalit ni Pastor, may ano lang po, elaborate ko lang po. Through relation to God. Kapag mayroon po talaga tayong tamang relasyon sa Panginoon, at babanggitin ko po ulit, kung mayroong dating daan, dapat po, ito po ang ating katatayuan, ang tamang daan. Amen. Bilang Kristiyano. Amen po ba? Kaya tingnan po, napaka-smiling face mo ngayon. Huwag niyo po tingnan si Prajogan. Alam niyo po, jogger to. Pero sabi mo nga kay Brad, pag nandito ako, ginagamit akong Panginoon. Serious po ako. Amen. Pinabukas ko po ang aking puso, damdamin sa Panginoon. Basahin po natin sa Hebreo, ayon kay Pablo ko ito, 10:25. Seryoso na nga, tinatawanan niyo pa. Sabi nga dito, ano ko lang po dahil naman ito po na kanina, huwag natin kaliligtaan para alam po natin ang pagtitipon. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan sa halip. Palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, nakikita natin malapit ng araw ng Panginoon. Ibig sabihin yung second coming. Hindi ko pa napakitin yan, basta kanina yun, hindi ko ba? So ano po ang dapat natin gawin? Ano po ang dapat natin gawin? Mabalik nga rito, bilang makakapatid po sa pananampalataya, huwag po tayo mag-ilan sa baba. Sabi nga rito, magpalakasan po tayo, mga kapatid. Lalo na sa ating faith, nasa atin. Meron na po tayong salvation, pagkasan, kailangan po natin gamitin o makita sa ating buhay bilang true believers, true Christ, ay true Christian, mga kapatid. Kailangan po natin na i-prepare o ihanda ang ating sarili sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. Huwag po tayong patumpik-tumpik, sabi nga ng iba. Mahalaga din po, para ito po ang nabasa ko ito, ay magkakaroon ng katuparan kung meron po tayo ito, o mga sektor. Ito rin po isa rin kaparang po, ito, mapasa po tayo, pero manalangin muna tayo, humingi po tayo ng gabay sa Panginoon. Siyempre may kalaki po ng misdemenaris po yan. Para lahat po ng nabasa natin dito sa Bible na ito,
Ang lahat po nakasulat dito totoo. Dahil po salita ng Panginoon yan. Hindi po ba? Dito po tayo magkalakasan mga kapatid. Kung nanginginaman ang ating mga kapatid, may problema. Lapitan po natin. I-comfort po natin. Kung may problema niya sa pamilya niya, kung naman niya, lalo na sa financial, wala tayong ano doon. Financial doon. Wala tayong ibang dapat gawin dito. Kaya tawa, financial ah. Ito rin po ang isang points ko rito. Ang minsan na nakakapaghina sa ating pananampalataya o sa pagdalo sa pagtitipon po. Changing charts. Yung po iba-iba yung mga chances natin na ginagawa. Paano po tayo lalago, mga kapatid? Halimbawa, nakaway lang ni Brad Jojo si Brother Leo, isa sa kanila, umalis. O sino po sa atin. Kaya po meron tayong pastors, elder, deacons, o yung nakakatanda dito sa ano ba? Sabi ko po, tignan na tayo yung puspisa. Natingin po sa amin eh. Nakabalikan na. Balikan po natin sila. Seriously. Upang Nakakat. Amen. Hindi lang saan ka punta? Hindi na ako sasamba. Paano ka lalago mga kapatid? Nakasulat din po ito sa Bible. Hindi lang po, tinransfer ko lang po dito. Kasi po, mahina na yung ganyan Pinalak lang po yung sulat para walang mahirap na pasa. Nakakatanda. Ayun. 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 Kasi po, totoo po yun. Kapag, di ba ba, Pastor, naalala nyo, nag-public study tayo? Question ko rin po yan eh. Yung pag-iibang church. Di ba ba? Kasi pag lagi kang nag-iibang church, isa lang ang dahilan. Wala ka ito. Hindi po kayo nagpapasa at hindi po tayo nagpapasa. Hindi lang po kayo, pati ako. Kung hindi po tayo nagpapasa nito, talagang kahit saan, hindi ka na. Kasi hindi mo nararanasan ang biyaya ng Panginoon. Halimbawa, yung naranasan ni Pastor sa kanya, sila system. Kung narasan nila ang Panginoon at hindi sila nagpapasa, iina po sila at hindi nila alam kung siguro kung anong gagawin nila. Naayon lang sa kanilang sarili. Mga kapatid, mag-focus po tayo sa isang church. Amen. Kailangan po, dito po natin nasumpungan ang ating Panginoon. Dito po tayo tumanggap at tinanggap natin siya. Magatili po tayo ang kapimahari. Hallelujah. Pero ang kalugod po rin ng Panginoon, ang siya po rin masusunod. Amen. Pag nanatili po tayo dito, nagiging matured po tayo. Paano tayo magiging matured? Kung iba-iba po, di ba? Parang saan yan eh. Di ka po, sa eskwela. Hindi kaya lang sa buhay. May Harvard pa, kung mga university, samantalang barangay, hindi niya kaya. Mga kapatid. Kasi walang pinagkaiba dyan. Isa rin ang tuturo, teacher din. Bakit? Pag nasa ano ka, principal ka, huwag din ang tuturo ko? Hindi po. Teacher din. So, mag-concentrate ka sa pag-aaral. Lalo na sa gawain. Mag-concentrate po tayo. I-focus po natin ang ating sarili. Ibigay po natin sa Panginoon. Magiging mature po tayo mga kapatid. Yun po, kailangan po nga, yung relation po natin sa Panginoon, lagi po nga dyan. Yung connection po natin bilang Kristiyano, kailangan po hindi mawawala yan. Kailangan po natin nakakonect yan.
Minsan po nga, nakikita ko ba, mas mahal nila yung cellphone kaysa babae. Come on. Ito po. Ang cellphone po, anong gadget niya? Ito ba? Meron siyang charger. Ito ba? Pero ang cellphone, wala ng charger, walang power. Mga po ba? Hindi. Kasi pa, di ba? Pero ang Kristiyano, pag nakakunig sa Panginoon, kailanman hindi mawawala ng power. Hallelujah. Ang blessing ng Panginoon para sa atin. Glory to God. Kamisan po, mga blessings, bakit nawagot po sa atin? Hindi binibigay ng Panginoon. Bakit? Lagi pong minilesay dito ng ating mga mesira dito ng mesira. Yung pong nag-i-stop o kumukontrol sa biyaya ng Panginoon. Ano po yan? Yung kabigatan natin sa buhay. Meron na po tayong problema, hindi pa natin may bilog sa Panginoon. Di po ba? Lagi nandiyan ang Panginoon para sa atin, mga kapatid. Siya ang unang bibig sa atin, hindi po tayo. Kaya huwag po tayo mag-alinlangan na idulog po sa Kanya kung ano mga kabigatan o trubo sa ating buhay. Dahil tayo mga anak ng Panginoon. Amen? Amen. Basta po natin sa mga taga-Galacia, chapter 5, verse 19 to 20. Hindi may kakaila ang hiling ng laman, pakikiyapid, kahalayan, at karaswaan, pagsangka sa Diyos-Diyosan, meron pa pagkukulang eh. Pagkapuwat sa isa't isa, ito po ang misa ng nakakaano sa blessing ng Panginoon eh. Pagkaaway-away, jealous, pagkiselos, pagkakagalit-galit, kasakiman, pagkakapti-kapti. Ito rin po misa na ito yung nagdahilan ng misa na umi ng kongregasyon. At pagkabahagi. Pag nasa atin po ang Panginoon, dapat po mapanan po natin yung Christ-like, mga kapatid. Kaya po natin i-control to. Kapag yung ating attitude o character bilang Kristiyano, kailangan po nakikita po sa atin, mga kapatid. Ako rin po dati, halos mahilig po. Sabi nga, araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Amen. Ako may nagpapasalamat sa Panginoon, sa pamunuan, na pinagtsatsagaan po at pinagtsatsagaan ng bahagi po ng salita ng Panginoon. At ako pinakagalak din dahil ito po yung challenge sa akin. Para encouragement po sa bawat gusto ko kayo po dito, mga kapatid. Kaya nabanggit ko po ito, lagi, yung kakalit kami, di ba? Ito po na-share ko rin po minsan sa Bible study. Kanila po namin pa si Pastor, ako, Pastor Arnold. Ito po mga kabigatan natin minsan nagagawa. Noon po, alam nung karamihan dito, na ako pinangigarin. Pero, by the grace of God, meron na po kong 2 taon. May staff ko po yan. Kaya tinampak ko po itong pinagulong ito. Siguro po, panahon na. Sabi nga nung nag-iwisay dito, magagalit ka ba sa pagpanginoon kung hindi ka na makakapaglakad, makakapag-isalita? Yun po ang gano'n sa aking buhay. At yun po, siguro po, talagang naalis po sa akin, praise God po. At yun po yung patibay sa akin na ipagpatuloy mga gawain ng anak ko. At lagi po kayong manilis kung wala po dito, mga kapatid. Isa po meron tayong yung pagkakabahagi. Like for example po, ito po, nakikita ko po dati, inan ko po sa meeting dito. Minsan, siguro more or less tayo ng 50 rito.
saka yung 5 fruits. Ano nakikita ko po yan? Ako po yan ha. Hindi ako nagkano sa iba ko. Ito po ako. Kasi po ito yung sangkap. Kung hindi ko po babanggitin ko, magkakasala ko sa Panginoon. Ito po yung nararamdaman ko. Kasi kapag nakita mo raw isang bagay na alam mo mali, nandiyan ka, hindi mo sinabi, ikaw ang masikit na makasalanan. Amen. Mga kapatid. Kasi hindi mo sila kayang ituwid sa kaparanan ng Panginoon. Amen? So, iwasan po natin yung magkakahabi sa bawat isa. Kaya nga, alam niyo po, nung pagdating ko ng hapon hanggang gabi po, ng Biyernes, nung pong nakita ko yung pagkakaisa po natin, dahil kay Pastor, karating po yan eh. Hindi lang po sa isang tao. Lahat po natin naranasan natin yan. Kaya na-share ko rin po sa ng kainan. Kunti pa lang pinasya nung ito mga paglingkod. May titisang kaan po. In one day lang po na-raise ito yun. Dahil dinulog po sa Panginoon. Lahat ng bagay, pag nasa atin po ang pagkakaisa at pakikisama, lalo na, napakagahan po lahat ng suliranin bilang Kristiyan. Hallelujah. Mga kapatid. Amen. Kaya iwasan po natin yun. Yung pakisira sa isang isa. At saka, ginuho ko po ito. Parang, ginanong ko po. Pinagkaisa ko. Ito. Yung kabigatan nito, mga kapatid. Nirelate ko po itong kabigatan nito. Kung wala po itong mga gawain, kung pinahitulad po talaga ng Panginoon yan eh. Para makita sa bawat isa yung katagumpayan bilang Kristiyano, yung victorious Christian na tinatawag po. Doon po natin, doon tayo palalakas ng Panginoon, hindi po ba? Kapag nalampasan po natin yan, napakaganda po ang ating pakaramdam, mga kapatid. Kung tayo po nakakatulong sa isa't isa, wala pong mahirap yan, mga kapatid. At saka po yung Christian discipline, napakahalaga po bilang Kristiyano. Yung po makikita po natin na kailangan natin gawin dito sa church, hindi po natin nagagawa, wala tayong voluntarily, dito ba? Yun po, yun ba mga dapat natin isangalang, alang-alang bilang Kristiyano. Magkaroon po tayo ng on-the-spot discipline. Amen. Kasama po yan. Halimbawa, may general meeting, Brad Jomar, sabi ni Pastor, wala ako, nagbabasketball ako. Tama ba yun? Baka may nilakaran po ako. Ang ibig po sabihin yun, yung pakiisa po natin, yung pakiisa, nandito po. Bigyan po natin ng konting oras ang Panginoon. At maaari po, bigyan natin ng full time, lalo na kung Biyernes po. Hindi naman po naka dito sa Biblia na kailangan po, huwag kang magpaliban. Bigyan niyo po ko ng verse o chapter. Kailangan, Biyernes nandito ba? Hindi pa pwede magabsent. Meron po ba? Pero sinasabi ng Panginoon, lumalo. Kaya nga, inaano po natin. Hanggat maaari, bigyan po natin ng focus panahon. Hanggat. Amen. Serious? Kahit po yung mga disciples ng Panginoon, yung silang pipit sa ibang lugar, di po ba? Pag sinabi niyang punta tayo doon, mag-visit po tayo. Naka-ano po sa karakter na nito nilo. Di po ba? Yung mga disciples na ilan niya. Pero kahit na kung may ginagawa sila, tatayo. Amen? Ipapalaw niya po si Jesus. Susunod po kay Jesus yan. Kung babasahin po natin ng mga disciples niya, yung mga karakter po nila. Kahit ano po yan. Yung iba mo, mayaman. Di po ba? Pero iwanan po nila ang kanilang kayamanan. Susunod lang kay Jesus Christ. Meron pong dalawang tinatawag na white cake. White cake at saka naroki, di po ba? Minsan nababagit na po ito. Pero pag nasa Panginoon po tayo, ito pong naroki dito, napakaganda po road nito. Iuwi nito. Bagamat napakahirap po.
encourage niyo po ha. Hindi lang po yung tinawag na si Jesus Christ, sa atin na yung nasa atin ng Panginoon, hindi lang po ganun ang ating obligasyon. Patungo sa Kanya, kaya po may narugit. Pero kahit na makitid po yung daanan niya patungo kay Jesus Christ, kapag po ang puso mo, di po, totally surrender mo, at siya talaga, ang Panginoon mo, wala nang iba. Wala ka nang dala-dala sa likod, wala ka nang bagay. Napaka pumasok dyan sa narugin na yan. Yung isa naman po nga tinatawag nilang white, yung talagang malawag po yung daanan. Pero karamihan po sino ang pumapasok doon o dumadaan. Di po ba ang believers? Amen. Kahit po ito pong inanong po kahit ginanong po yan, ito po lahat ang mga nato-control sa ating paglabo, mga kapatid. Kapag nasa ano po tayo sa makitid na yung narogate na tinatawag, pag talaga po nasa paglilipot po tayo, faithful po tayo, gagawin po tayo, di ba? Jesus of man. Tayo po ito ang malaki ng mga kapatid na wala pa sa Kanya. Yun po isa sa mga obligasyon po natin. At saka sa narogate po, siya po ang daan talaga. John 14:6, di po ba? Amen. Siya po ang daan. Nakatuwa na patuwa. Wala na pong iba. Yung iba po, nagme-mensahe sa iba't ibang iba-iba yung nagkadirect sa mataas na Diyos. Samantalang ito po, hindi po tayo makakapunta sa karil ng Panginoon, kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Gusto na po ng iba, elementary pa lang, gusto nila, nasa na kagad. Gusto niya, acceleration, di ba? Dito sa Panginoon ng Panginoon, may step po tayo. Dahil po, unti-unti tayo kapagawin ng Panginoon. Kung tayo patungo sa kanyang daanan, sa kanyang kaharian. Amen po ba? Ano na sinis pa ito? Ito po ang tanong ko. Tayo po, ilang taon na po tayo. Kilala po natin ang isa't isa. Siguro po, mukha lang. Pangalan. Pero po yung sa loob natin, yung relasyon natin sa Panginoon, alam po natin yan sa isa't isa. Ito po ang napakahalaga. Hirap pong mahalin natin ang isa't isa, minsan po nahirapan po tayo. Pero naniniwala ko, pag iisa lang ang nasa puso po natin bilang magkakapatid, napakabahag po yan lalo. Yung mahalin natin ang isa't isa. Para magkaroon po tayo ng one spirit sa Panginoon. Amen? At saka po tayo, wala na po, kalimutan po natin yung magkaroon ba? Yung mga dati natin ugali, yung mga kabigatan natin dati na hindi naman kalugod-lugod po sa Panginoon. Wala naman po natin yan. Sabi nga, magkaroon ba? May paano pa ng konti. Ganun din po yun. Lahat po tayo naranasan natin yan, mga kapatid. Kaya nga, meron po pag-aaral, may mga pipit po tayong ginagampanan dito sa church. Para po dito. Sabi nga, Christian are perfect, but they are not perfect. They are perfect, but they are not perfect. Bakit po nasa atin? Pag nasa Panginoon ka, tinanggap mo siya. Anak ka ng Diyos. Nasa atin na po natin. We just grab. Pangawakan po natin ang mga salita ng papangako ng Panginoon. Para magkaroon po tayo ng isang espiritu bilang magkakapatid. Kaya may body of Christ. Di po ba? Kaya nga ito,
yung sinasabi ni Pastor kanina, sabi ko pa yung ano. Kaya kasulat ko po itong pakakalagin ko. Mateo 6:33. Hindi ko lang po paboritong verse to. Ito po nakarelate sa ating mensahe at binigay ng ready ng Panginoon sa atin. Kapag inunawa natin ng Panginoon, lahat po ng pangailangan, nandiyan din. Kukunin mo lang natin. Amen. Kailangan po natin na maging matatag sa isa't isa. Ito rin po ang pinaka-importante. Whatever trials, struggles in life, as a Christian, kailangan po natin mangawakan yan. Dahil po, isa sa mga kapagsubukan na binigay sa atin ng Panginoon yan. Upang ang ating pag-ibig sa isa ay mananatili sa Kanya. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Nag-uwari man tayo sa ating mga kapatid o bilang Kristiyano, lagi ko rin po sinasabi, itulog natin sa Panginoon. Humingi po tayo ng lakas, gabay, protection, divine protection, lalo na po sa panahon natin ng krisis. Tingnan niyo po yung mga nagpis na mga ito. Nabiblas po ako sa kanila. Kapag wala sa iyong Panginoon, palagay ko, mapapawasan po tayo. Lahat yan dati po sa ating buhay. Pero, dapat po handa po tayo. Di po ba? Hindi lang mamaya, wala na. Kailangan nakahanda po tayo bilang Kristiyano. Yung uling pagbabalik ng Panginoon. Sige kayo mo Jesus Christ. Kailangan po na tayo nakahanda, nakaprepare po tayo. Patagagin po natin ang ating faith sa bawat isa. Magtulungan po tayo. Yung Panginoon nga, nung panahon niya na gano'n sa mga disciples, na gano'n sa nag-share siya ng gospel. Sa totoo po, nilabas natin po ako, ilan, sa mga karakter ng Panginoon. Sa mga kasama mga disciples po. Napag-stricto po, di ba? Kailangan po tayo maging stricto. Amen. Kapag hinahayag po natin ang mga salita ng Panginoon. Dahil nga, kung mahilig pa sa double day. Pero huwag po tayo, pag nasasaktan po tayo, mahal po tayo ng Panginoon. Dahil pinupin po tayo, mga kapatid. Amen? Conclusion po. Binigyan ko po ng pamagat na mission as a disciples. Ano po ang mga mission po natin? O nilalakarin po natin bilang mga Kristiyano, mga pamunuan, mga elders, kung ano po yan. Pero hindi lang po yan. Lahat po tayo. Kaya pag natuto po tayo magbasa ng Bible, sa Word of God, share and spread the gospel of God. Hanggat maaari po, especially po sa mga believers po. Lalo kung ito tayo ng Panginoon. Ang unang mission po, na nasulat ko po rito, save the believer. Ito po, ang ating unang mission. Hindi lang po tayo napapalakas na tayo, di ba Pastor? Paano naman nasa labas? Paano sila masisave? At paano po sila makakilala sa Panginoon? Kung hindi po tayo lalabas po. Hindi po masama bilang Kristiyano na maging alabilo po sa unbeliever. Kasi po, noon po tayo, unbelievers naman po, di po ba? Kaya i-share po natin yung pagkabalang binigay sa atin ng Panginoon para po sila rin makakilala at maligtas po. Amen? Amen. Yun po, ibang may nakakasakay ka lang, hanggat makakagawa, malakas ang loob mo. Naniniwala po ako, minsan takot lang, worry. Na hindi lang nababanggit. Baka sabi ka, ayaw Christian? No, ayos eh. Baka sabi ka mo, nervous mo, yung panasabi mo eh. Ipaglaban natin ang Panginoon. Dahil po siya, nagpatipaglaban para sa atin. Kahit po dito sa church, may badyan din. May gira din. Di po ba? Yun nga kanina yun. Pero, mga kapatid, pag
tagumpayan po natin yan. Ang mga pagsubok sa buhay, mga struggles. Bilang Kristiyan po, yung award po ng Panginoon, makakamtan po natin yan. Mga blessings. Yung bilang po financial, ang blessing ng binigyan ng Panginoon. Yung life po natin, yung buhay po natin, hirap lang sa Diyos yan. Kaya gamitin po natin for the God's glory. Pangalawa po puntos po dito sa conclusion po. Ito po, may pananagutan tayo sa Lord kung hindi natin magagampanan ang ating tungkol bilang lingkod ng Panginoon. Amen po ba? Bakit po ba nasa ating may pananagutan po tayo? Tayo lang po ba ang makikinabang o magkaroon ng blessing dahil tayo po ay tumanggap sa Panginoon? Hindi po ba? Ito po yung pananagutan natin sa Panginoon pag sila'y nalinis ng landas. Hallelujah. Dapat po nga, kung meron silang dating daan, lumang daan, ang tamang daan ang ibibigay natin sa kanila, mga kapatid. Hallelujah. Turuan po natin sila na magpasa ng aklat ng buhay. Ipakilala po natin sa kanila kung anong kahalagaan at kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin at sa magiging buhay nila sa mga believers po natin. At saka pangalawa rin po, meron po kasing believers din na gustos sa mga masalan. Unos-unos? Bigay ko po ng tatlo. Ito na, ganyan. Ito po ang gustos. Ang nagtuturo, kulang pa sa wisdom and knowledge na nanggaling sa Panginoon. Lalo na, ito pong tinuturuan, ito pa. Sa mga gitang mga pastors, elders, nabasa ko rin po kasi dito. Siya rin po ang magtuturo sa way kung paano lalakas ang nagtuturo sa kanila. Bakit po? Kaya nabanggit ko po yung picture kanina. Sa university, public, picture po yan. Pero bakit po sila sa pagtuturo? Nagmamaster po sila. Hindi po ba? So magmaster po tayo sa mga kita nila pastor. Sa mga elders. Bago tayo tumuo sa ating mga kapatid. Para lalong lumakas at matatag yung kaunawan sa ating pinapaliwanag o sinishare papahayag ng salita ng Panginoon upang sila'y makakilala sa Diyos. Ito po ang mga aktibidades. Ulitin ko lang po sa ating mga kapatid sa pagtitipon. Kuminsan po, hindi natin kung sapuman ng mga activities na gawa ng Panginoon sa isang churches, minsan po dalawa lang ang ating nagkakapanan. Lalaman po tayo kung gagampanan po natin ito. Kung makikisa po tayo bilang Kristiyano na tumanggap sa Panginoon, true believers po. At pwede rin po, open naman po sa lahat. Di kalayaan po ng ating mga kapatid, kahit may mga bago. Pero pwede po silang makidalo sa mga gawain ng churches. Ito po yung meron po tayo Bible study. Ito ba? Mag-iano lang po tayo sa mga program ito, yung mga activities po natin kung anong araw, oras po. Dati po, ngayon, kanina, nagsimula na po tayo. Dati po, mga Bible study natin, hindi ko kapasta yung umaga, no? Praise po, kanina, doon ko parang nakita, binalik ng Panginoon. Hindi natin binalik, ha? Binalik ng Panginoon yung oras para sa kanya kanina. Bagamat, bilang ng oras. Hindi po. Hindi na po yung kwentuhan na kailangan may kabuluhan po. Pag natin ito po tayo. Bridal service. Ito po, ipakitipo. Kaya nabangit ko po kanina. Ang biyernes ka, kailangan dito. Dapat hindi pang basa.
po na nakapagit ko po itong title service, bakit po? Like for example, yung mga bago, o yung mga nakakadalo na, mga medyo mga matagal na konti. Baka malinis po sila dito. Dapat pala, hindi ako mag-absent ng Friday. Sa best, may trabaho ko, may importante ako, di ko ba? Huwag na. Ganun para ito eh. Hindi po. Meron po tayong kalayaan. Bilang believers po. Kaya po nakabagit ko po ito. Kasi po, sabi nga, pag tinuon mo yung sarili mo sa Diyos, ikaw mismo, hindi mo kaya mag-isip na hindi lumalo. Yun po ang encouragement po. Tuturuan ka Panginoon. Mag-pray ka lang lagi na nasa sa iyo ang Panginoon. Lahat po yan magagawa mo, mga kapatid. Ito po rin ito po, dalawang beses pa lang po ata ang pangalan ito, prayer meeting. Dito po, minsan nagpupuyan po yung mga kapatid natin. Mayroon po tayong mga prayer request. Ito po napakalaga. Mayroon tayong karamdaman sa buong sambayanan po natin, mga pamilya natin. Kahit po wala ito, hindi po maiksi ang kami ng Panginoon. Upang i-explain niya ang kanyang kapangyarihan sa ating sambayanan, mga kapatid. Napakalaga po ng prayer meeting. At nagkaroon pa po tayo ng prayer chain. Kapasalamat din po ako sa mga ginagamit ng Panginoon sa prayer chain. Bigyan po natin ng yung open time. Yung prayer chain po natin sa isa't isa. Kahit po natutubli yan. Ako po, ano po si Brad Damien, pag umaga. Hindi po yun. Hindi po mali yun. Kasi iba rin naman ang pinangamanalangin mo. Malay ko po, mayroon pang sarili yung panalangin, personal, sa mga pamilya mo. At nabasa ko rin sa mensahe, sa groups, na panalangin natin na ito, mababasa ko po. Yun po ang nagpapatibay po sa atin, mga kapatid. Kasi isa lang po ang body of Christ. Ito po rin po, wala pa po akong narinig na po dito. Kaya napakit ko po ito, natin po, meron po tayo ito. Visiting of church members. Siguro po wala makakapansin sa inyo. Ito ba? Minsan nangingina po ang ating mga kapatid, wala na po dito. Hindi lang naalala ng iba. Hindi po sinasabi kung sino. Kasi po, bakit? Kulang pa po yung body of Christ na isa ang ating ginagalawan. Di po ba? Hindi lang po dito sa church. Kaya sinabi po, churches. Amen? Kaya po meron tayong program. Kaya tingnan niyo po kanina, sabi ni Pastor, sino ba pagkatapos na ng gawain o kain o lunch, sila sister, sila brad, kailangan may makakusap sa kanila. Yan tinatawag po yan, evangelism. Di po ba? Evangelism natin. Kung anong kalagaan ng pagtitikong ito para sa Panginoon. Yun po. So, bakit hindi po natin gawin yun, mga kapatid? Pagkaisa po natin, dahil isa po ang Espiritu na hinihiling po sa Panginoon. Dito sa churches na ito, kailangan po mag-isa tayo. Meron po tayo pakikisama, pakisa. Mga kapatid, lahat po na wala dito, by the grace of God, babalik ka po rito. Kaya po yun, kulang lang sa kalapit eh. At saka, naniniwala po ako, yung Christian love, hindi po yung ibang love. Bakit po? Yung present love, iba po yan. Kaya ka tayo kunan yan. Kasi, kaibigan mo lang. Baka nga, nung baksa ko nung, kalakit-langit na lang, Pastor. Pero yung pag-ibig, nasa atin. Yan ang minapos mo sa kanila. Makikita pa sa sabi na yako. Si Pastor yan ah. Pero, hindi po yung pinipilit o kumbaga sa ano, yung kinukonvince na hindi tama.
Pero pag kinumbis mo ang nangingina sa Panginoon, na may kasamang pagmamahal, na nanggagaling din sa Panginoon, sincere, ayaw, na ibalik po sa kaway, sigurado po ako, makakabalik po dito sa church. Ang iniwanan ko po na words dito, ay, sentence po, be a united church. Ito po ang aking dalangin. Sa yung iba po, sa ang hindi na masyadong naintindihan, naunawaan, bakit ko po nasa atin, be a united church. Hindi po yung sa Pilipinas na kongregasyon. Kasi po yun, United Methodist Church po yun. Pares lang po rin yan. Meron po din na born again doon. Kaya po. Kaya, bago po tayo maglawas sa ating ano, yun po yung uling points po na binigay po sa atin ng Panginoon. Be a united church. Magkaisa po tayo isa. Sabi nga, ito ba ang church dito? Ito ba yan? Mga kapatid, tayo po ang nag-iisang church, mga kapatid. Hallelujah. Hindi po ito. Wala pong church kung walang believers. Amen po ba? Kaya, unite po natin. Pag-isayin po natin ang ating body of Christ para magtagumpay po tayo patungo sa victorious life bilang Kristiyano po sa tagumpayan ng ating gawain para sa Panginoon. Sa Kristo po. Ngayon po ay But, hindi sa tayo pag-aaral sa ating mensahe sa araw na ito. Ngayon po ay meron po Punta ka na rin. ng iprajogar. Lalo-lalo na po sa salita ng Panginoon. Inulit ko po, hindi lang po nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Tayo po lahat ay tayo. Saan pa natin damayin ang presensya ng Panginoon? Jesus, we thank you for your presence. Okay na yan, brad. Okay na yan, okay na yan. Tunay nga, Diyos, napakasarap pumuli sa iyong presensya. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso mo, sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, pag-ibig mo, Diyos, ay pag-ibig. Minsan pawitin natin sa buhay ko. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos mo kay pag-ibig. Napakasarap magmuli sa tulungan mo. Sa lahat ng nais ng puso at matatagpuan sa'yo. Napakasarap magmuli sa tulungan mo. Nalanang naalalahanin mo. Nakakalimutan ang problema. Basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, oh Diyos ay kasama. Isang pawin para sa iyong puso, sa buhay ko, Diyos. Sa buhay ko,
Yes, Lord. Ginatulog po ngayon, Panginoon, siya na ang aming mga kapatid na wala rito, Panginoon. Ituloy mo siya, Panginoon. Magpadala ka ng mental mo, Panginoon, upang sila ay magmabot dito sa iyong panahon, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, magdala ka rin mga mental, Panginoon, ang mga gagamitin, Panginoon, sa hindi pa nakakuloy sa iyo, Panginoon. At naniniwala ko, Panginoon, hindi maiksi ang iyong gamitin, Panginoon. At ang sila ay mabuting sa mga kita ng mga wito ng panambahan ito, Panginoon. Dinadalaan ko rin po, Panginoon, ang aming mga pamilya, Panginoon. I-bless mo po sila. Bigyan mo po sila ng divine protection ng aming pamilya, Panginoon. Ang lahat ng mga kapatid, Panginoon. Sa pananampalataya, Panginoon. Give them a divine protection. With your glory, Panginoon. Naway, hindi sila mag-worry kung ano man ang struggle lang nagkakaroon dito sa aming pamilya sa panahon ito, Panginoon. Meron kami sandigan, Panginoon. Yan ang ikaw lang, Panginoon. Wala nang ibang great healer sa aming buhay, Panginoon. Kundi ikaw lamang, our great provider, Panginoon. Hallelujah. Dinadalayan po din natin, Panginoon, yung nalalabipang gaway, Panginoon. For your God's glory, Panginoon. Naway, maging matagumpay po ang aming mga gaway, Panginoon. Hanggang magwakas ang aming service na ito, Panginoon. Ang nais po namin, kasama-sama po namin, Panginoon. Dahil ikaw lang, Panginoon. Ang aming Panginoon sa aming buhay, wala nang iba, Panginoon. Kaya nga, ang aming na ito, yung narinig, Panginoon, ito sana ay magbigay ng masanyo sa iyong kailan, Panginoon. At naway, ang mensahe na ibatid mo sa iyong Panginoon, sa araw na ito, naway, maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon. Patatagin mo ang aming pananampalataya na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Give it wisdom and knowledge and true Christian believers to you, Lord. In this name we pray.